may mga patotsado siya dito, tinawag niyang bobo. Si Franz, bobo naman talaga yung si Franz Castro eh. Ba't mo pa pinatulan? Kami nang bahala. Oo, Inday. Oh, pero ito yung mga issues na sinagot niya lately, yung patungkol sa interim release ng kanyang ama, yung kanyang pagbiyahe-biyahe, yung kay General Torre, nandito lahat sa interview na to. Dito sa tanong sa kanya dito sa unang part is yung influence niya bilang isang vice president sa kaso ng kanyang tatay. Pasok. Hi, ma'am. About the ICC, of course, there's a pending interim release request from the lawyers of the former president. The Office of the Prosecutor of ICC opposed a 5-year opposition to the interim release bill, and they cited, among others, you saying na may power pa rin na that Duterte and his family continue to hold positions of power, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the Army with strong links with the police and military. Maybe know what they say that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC opposing your party. Okay. So hindi ko naman nabasa, no, pero I will rely on your quotes, no. Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong Ayan, no. So, yan yung una kasi sinasabi nila na baka bilang isang vice president, syempre may posisyon ka. Baka bilang isang vice president, kung halimbawa magkaroon ng interim release sa isang bansa, baka ang tawag dito, ma-influence mo. Bobo talaga itong mga walang utak talaga itong mga prosecution at saka itong mga nandirito sa Pilipinas na galit sa interim release ni Pangulong Duterte. Kasi sabi nga ni VP Sara, hindi naman talaga lingid sa kaalaman ng lahat na ako'y may posisyon. Pero ang posisyon ko, ang dito sa four corners of the Philippines, doon lang yan may kapangyarihan. Sa four corners of this country, may kapangyarihan yung aking posisyon, yes. Pero actually, dito na nga sa Pilipinas, parang wala akong kapangyarihan eh. Nakita niyo yung ginawa sa kanya diyan sa may Veterans Hospital. Puta, pulis lang, sinasaran siya ng pinto, inuumpog yung ulo niya sa pintuan ng ambulansya. Pulis lang yun ha, saan ka makakita na may ganyang kapangyarihan? Meron bang makapangyarihan na punong-puno ng dami ng kaso ngayon? Dahil lang sa malakas siya sa 2028. Meron bang ganyan makapangyarihan? Lahat ng tao nakapaligid sa kanya, naghihirap ngayon. Kinulong yung kaibigan niya abogado, si Pastor Apollo Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong. Yung tatay niya nakakulong, dito naman sa Pilipinas galing yun. Diba? So ang sinasabi nila, si Inday Sara ay sobrang powerful. Si Inday Sara ay sobrang influential at kaya niyang impluwensyahan yung bansa kung saan mailalagak si Pangulong Duterte. Kung di ba kayo mga tanga, ultimong dito nga sa kanyang bansa wala na siyang impluwensya Tinatanggalan niyo siya ng karapatan at kapangyarihan Ang impluwensya na lang ni Inday Sara sa tao mismo pero sa gobyerno wala siyang impluwensya. Wala nga siyang budget Kung pwede nga lang i-zero ang budget niya Ganun siya kawalang impluwensya. So kung dito sa Pilipinas wala siyang impluwensya, sa iba pa kaya? Baka simpatya. Oo, makakuha siya ng simpatya from that country. Pero influence, malabo. Because yung influence ni Inday Sara does not extend outside the jurisdiction of her power, which is yung Pilipinas. Pag pumunta na siya ng Malaysia, wala na siyang kapangyarihan doon. Although, pangangalagaan siya doon bilang meron siyang diplomatic status, pero wala siyang impluwensya. Hindi siya pwedeng mag-inarte doon, mag-uutos.
Hindi siya pwedeng mag-demand kasi wala siyang jurisdiction sa mga lugar na yan, mga tanga. O diretso inday. Say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Ma'am, kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have daw is could risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father, considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To about witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa politika. Ayun, kasi sinasabi nga dito na may influence daw si Pangulong Duterte. Meron daw yung mga kasamahan niya, yan sila Robin, sila Bongo, sila Bato, nasa kapangyarihan. Ikaw, mayor yung mga anak, congressman yung anak, yung mga apo, congressman, ikaw, vice president. So meron siyang kapangyarihan para iharas etong mga, etong mga tao. Yun yung sinasabi, yung mga testigo daw. Unang-una sa lahat, putang ina ninyo, kung iaharas niya yan, noon pa. Bakit niya pa ngayon iaharas kung kailan nakakulong na siya? Tanga ba kayo? Kung nakakulong ka na, kung hawak ka na ng ng gobyerno, mas lalo nang hawak ka na ng ICC, mas lalo nang tatapang yung mga testigo. Kasi at last nakakulong ka na. Ngayon, paano siya iaharas? Nila Bongo, nila Bato, nila Inday Sara. Kung noon ngang nasa labas silang lahat, noon ngang presidente si Pangulong Duterte at may hawak nitong Pilipinas, hindi nga sila pinapansin, hindi nga sila kinakausap. Ngayon pa kaya na wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, mayor na lang siya. Paano niya mai-impluwensyahan yung gusto niya? Davao Police, pumunta kayo sa Maynila, iharas nyo yung mga yung mga testigo. Pwede ba 'yun? Ang jurisdiction ng Davao Police sa Davao lang. Tsaka walang influence si Pangulong Duterte na. Sabi ko nga sa inyo, kung gobyerno at gobyerno lang, wala na siyang influensya. Ang influence ni Pangulong Duterte nasa ground, nasa tao. Organic na mahal siya ng mga Pilipino. Pero kung yung sinasabi nyo na magagamit ang pulis, magagamit ang Senado, magagamit ang gobyerno para iharas, malabo. Gobyerno ngayon ang may ang mayroong security binibigay doon sa mga tumitestigo kay Duterte. Kasi nga, kailangan nilang mapakulong si Duterte in the hopes na humina ang mga Duterte pagdating ng 2028 election. Lalo pa lumakas. Kaya laki ng problema nila Hindi na nga nila mabawi yung mga pagkakamali nila. Pag ito nakalabas to ng natural, puta nakakahiya at ibig sabihin mga bobo talaga sila Pag ito si Pangulong Duterte nakalabas ng detention facility, tangina, pwede mo nang kasuhan lahat ng mga talagang gumawa ng katarantaduhan sa kanya, yung mga nag-connive, yung may connivance para i-kidnapin siya at i-render siya sa ICC. Lahat yan may legal na basis na dahil nga sa interim release. So malabong-malabo na yung iniisip nila na itong si Pangulong Duterte ay maghihinayup pa
Matanda na yung tao. Ang gusto na lang ng tao is to exit gracefully. Yun na lang, magsilbi sa mga taga Davao. He doesn't care kung sino man yung mga yan, yung mga nangamatay na yan, mga pusher naman yung mga asawa at mga anak ng mga hayop na yan. That's the list of his problems kasi tapos na siya doon, hindi na siya Pilipino. Problema na kung meron man silang problema, dito na sila magsampa ng kaso sa Pilipinas para talagang makita natin na seryoso yung kanilang mga aligasyon. Hindi sila magsasampa ka ng kaso sa ibang bansa na political lang naman yung basihan ng mga dinadalang mga tao dyan. Ay, Pangulo nga, hindi nga niya trinepen yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention. Kaya nga anong logic no? Anong Pangulo nga siya, he has all the power, sa kanya military and police, wala nga ni isang tinakot yan, wala nga ni isang dinimanda yan eh. Sa mga nagfi-fake news sa kanya eh. Ngayon pa kaya na nakakulong siya, paano siya makapangharas? Duduro niya ng baston niya, ganon, matatakot ka na. Bobong, hayop. Unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung 1 taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag pirinan siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release. Bobo din kasi tong mga mga media. I mean, kasi common sense. Nasa korte ka. Nasa jurisdiction ka ng korte. O ngayon, magre-request ka ng interim release. Kapag ikaw ba nag-request ng interim release, wala ka na sa jurisdiction ng korte. Nasa jurisdiction ka pa din ng korte. Kumbaga para ka lang nag-bail, di ba? Lumabas ka lang. Anytime na kailangan kang ipatawag ng korte, kailangan mong pumunta sa korte. You're still under the jurisdiction ng korte. So, kung bawa, Malaysia. Pagdating sa Malaysia, nandoon na si Pangulong Duterte, and then yung ICC, nangako ang Malaysia, natuto pa rin ang lahat noong mga, yung mga rules ng ICC patungkol dito sa interim release. So ngayon, hindi lalabis doon sa mga rules ng interim release yung pwedeng gawin ni Pangulong Duterte. For example, pag sinabi nung interim release na bawal siyang mag-act as a mayor, hindi siya pwedeng mag-act as mayor. Pag bawal na umuwi siya ng Pilipinas, hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Now, the host country, merong kapangyarihan to stop him sa mga gusto niyang paglabag doon sa interim release, di ba? Pwede siyang hihinto kasi nga responsibilidad kita, therefore susunod tayo parehas doon sa sinasabi ng korte kasi kung ayaw mong sumunod, ibabalik kita doon sa kulungan. So pag sinabi ng ICC, umattend yan physically, ihahatid dyan doon at a-attend physically, uuwi siya ulit dyan.
Ganun yun. Pag sinabi ng ICC na, dyan na lang siya Zoom, masyado malayo, okay lang din yun, Zoom. Iso-supervise yun ng host country. So lahat ng mga pangangailangan sa proteksyon kay Pangulong Duterte, suporta medikal, lahat ipoprovide yun ng host country. Kasama yun sa pledge nila. Tanginan yan, bobo rin itong mga ito. Baka mamaya niyan, pag nakalabas na yan, hindi na yan bumalik. Gago. Gawain niyo yan. Kaya ganyan. Na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron ka ngang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Yung interim release, that's posting bail yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it same as that? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on to the next. Tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng Guerra ng Iran? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na Ayan, so pinag-uusapan na dito yung response ni Pangulong Marcos dyan sa mga OFW natin dyan sa Middle East. So it's little too late daw. Kasi dapat nga naman, yun yung sinasabi natin na noong kay Pangulong Duterte, kuskus balungos pa lang. Alam na ni Pangulong Duterte kung anong mangyayari. Alam ni Pangulong Duterte kasi ang history ng Palestine at ng Israel at ng Iran. Alam niya history niyan. Alam din niya kung sino kaninong proxy war yan. Kaya alam niya na pag may nag-spark dyan, sigurado durugan talaga yan. Kaya ito ang problema kasi kay Bongbong Naka-focus lang siya doon sa nakikita niya. Yung mga iba, kasi when you are president, saklaw mo lahat eh. Hindi ka lang presidente ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, pati ng mga Pilipino abroad. Pati para siyang presidente lang ng Malacanang eh. Minsan pag bumagyo sa Bicol, di niya na alam yung gagawin niya. Kasi nga hindi niya nakikita yun eh, masyadong malayo eh. Ganun ang peripherals ni Bongbong, mahina eh. Bopols nga, di ba? Ngayon, si Pangulong Duterte, alam niya history ng Ukraine, ng Russia, alam niya history ng mga nagkakasigalutan na mga bansa. Nag-aaral kasi siya, hindi katulad ni Marcos, nagparte-parte lang. So alam niya kung ano ang estado ng Israel at ng Iran. Meron lang konting murahan dyan, kukunin na ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino dyan. Bakit? Alam niya kung ano yung extent na pwedeng mangyari dyan. Alam niya na dyan patay kung patay talaga. Alam niya na pag nagsimula yan, mahirap nang matapos yan. Ganon si Pangulong Duterte.
Kaya, yun yung sinasabi nito ni Inday Sara na it's little too late. Kasi, pinantay niya pang mag-alert level 2, level 3, bago siya mag-desisyon. Dapat, first alert level pa lang, nakikipag-coordinate na. Yung embassy natin sa mga Pilipino, iniisa-isa na yung mga Pilipino na mga dokumentado na nandiyan. Tinatawagan na, meron ng may instruction ng presidente, baka magkagulo to. Ganito gawin natin pagka biglang nagkaputukan yan, pumunta kayo sa lugar na to. Tapos may nakaredy na dapat tayo na contingency plan. May nakaredy na tayo na plano para sa kanila anytime sumiklab yan, makauwi na kagad kahit na hindi pa ganun katindi, pero rumaragasa na kagad yung natin, yung relief, tawag dyan yung repatriation natin. Ganun ang magaling na presidente. Hindi yung kung kailan. Alert level 3 pa lang nakalagay sa libro natin, kailangan alert level 4. Dapat ikaw call mo yun kung susundin mo yung rule na yan o hindi, basta para sa kapakanan ng mga kababayan mo. Dapat wag mo, hindi ko na susundin to, pauwi mo sila, mahirap na yan. Pag nag-alert level 3, alert level 4, lalong din tayo magsasarado ng airspace yan. Hindi naman natin pwedeng palakarin yan papunta rito, layo-layo niyan. Ngayon pa lang mag-offer ka na, o hindi ba? Nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng crude. Yan, isa pa yan. Sasabihin na naman ito ni Claire Castro, hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Diyan sa away na gago. Tangin naman bubudol, manluloko talaga kayong mga hinayupak kayo. Nagtaasan na nga yung presyo ng bilihin at saka ng gasolina dito. Hindi ibig sabihin apektado tayo. Paano tayo hindi magiging apektado ng sigalot na yan? Diyan ang gagaling yung diesel langis natin sa Pilipinas. Wala naman tayong pinagkukunan ng langis, punyeta ka. Paano mo sasabihin hindi tayo apektado niyan? Tanga, apektado nga buong mundo, ikaw hindi. Tarantado talaga to si Claire Castro Sagad sa sagad sa buto ang kasinungalingan ng hinayupak na ito no? Pero hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Basta lang kasi yun nga nakita natin atake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon,
kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa gera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng gera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandyan na yung gera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response. Ayan na. Oh, so ito na, sinatinanong na, sinabi ni Claire Castro na mga Duterte daw kasi pro-China. Sila daw, mga Marcos, pro-Philippines. Tanga talagang putang ina, no? Boba talagang putang ina. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.